Isang pagpaalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, topic po natin for today, 3 sins of Esau. So, patuloy pa rin po tayo sa ating Bible character meditation. So, ang concept natin for today, Jacob and Esau, grace that uses and grace that transform. Jacob and Esau were brothers with different hearts. Esau wanted what felt good right away and sold his birthright for a simple win. Jacob wanted God's blessing but sometimes took it the wrong way. Even though brothers made mistakes, God's plan kept moving forward. God chose Jacob to continue his covenant promises. Not because Jacob was better, but because of his grace later. God changed Jacob's heart and he became a man of faith. Their story shows us that God's grace preparing the way for his bigger plan, which finds its fullest meaning in Jesus. At makikita natin ito sa Genesis chapter 25 verse 28 to 33. Sabi dito, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patano. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pagpangasam. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako ng mapulang nilaruto. At dahil dito tinawag siya ni Edom, sumunod si Jacob. Bigyan mo muna sa akin ng iyong kalapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau, aanin ko ang pagiging panganay. Kung mamatay naman ako sa gutom. Ang gano'n, sabi niya ako. Sumampa ka muna. Sumampa si Esau at pinigyan niya ako ang karapatan sa pagiging panganay. So ngayon po, i-share ko yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching. First teaching, Esau rejects Yahweh's blessing. So si Esau, tinanggihan niya yung blessing ni Yahweh, which means si God. Di ba hindi tayo pwede tumanggi sa blessings ng ating Panginoon? Sa ating second teaching, Esau operates according to flesh. So si Esau, pinapanindigin niya yung sarili niya sa lamang loob niya. Sa ating third teaching naman, Esau is immoral and godless. So si Esau, hindi na naniniwala sa ating Panginoon. At dadakaw tayo ngayon sa ating application. First application, delay clarification for a better future. So, minsan, kailangan din natin na madelay yung para sa atin, para naman yung sa ikakabuti natin. Sa ating second application, decide with the long-term consequences in mind. So, palagi tayo mag-decide na yung nasa isip natin is magkakaroon siya ng consequences sa buhay natin. Third application, defeat the work of the flesh by the Spirit. So, kailangan natin talunin kung ano yung trabaho ng laman natin sa puso at isip natin. Sa ating discussion, why is delay clarification one of the good marks of success? Kasi, yung pag-delay kasi, doon natatagpuan yung mga progress in life. So, kailangan po for today's discussion. Thank you for watching.